Teka, nasan ako? Naguguluhang tanong ng isang dalaga na nagngangalang Lira habang nahihilong, hawak-hawak ang kanyang ulo. Bakit, bakit ang lamig? Bakit ang sakit ng ari ko? Tanong niya muli sa kanyang sarili. Tiningnan niya ang kanyang buong katawan at nakita niyang wala siyang ni isang suot. Laking gulat rin niya nang magawi ang kanyang tingin sa isang lalaking nakatabi niya sa kama. Napasigaw na lamang si Lira. Sa kanyang pagsigaw, nagising ang binatang kanyang kasama sa kama. Ano ba? Bakit ang ingay? Oy, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Tanong ng binatang nagngangalang Thunder. Kumunot ang noon ni Lira. Hindi ko rin alam. Aba mahalay ko. Basta pagising ko nandito na ako. At wala akong saplot. Ikaw anong ginawa mo sa akin? Ani Lira habang dinuduro-duro ang binata. Napatingin si Thunder sa kanyang katawan at nagulat siya nang makitang siya'y wala pang ibaba at pang itaas na damit. Gulat siyang napatingin sa dalaga. Sabay takip ng kumot sa kanyang malaking pangangatawan. Ako? May ginawa? Sa'yo? Tss, don't you dare accusing me, miss. Baka ikaw. Inakit mo ko, kaya umabot tayo sa ganito. Reklamo ni Thunder kay Lira. Natawa ng bahagya si Lira sa sinabi ng binata sa kanya. Ako pa talaga ang binabaliktad mo ngayon Wala ka bang naaalala? Bigla mo kaya akong hinalikan. Napangisi na lamang si Thunder. Ikaw? Ikaw ang nambabaliktad dito. Ikaw ang humalik sa akin. Tutulungan lang sana kita ihatid ka sa inyo. Pero hinalikan mo ko. Wala ka bang maalala? Wala Sa sobrang lasing ko ba naman? Akala ko konti lang na inom ko. Grabe pala. Napadami ako ng inom. Ayan tuloy. May nangyari sa atin. Ano bang naging rason kaya ka uminom ng ganun karami? Ganito kasi yun. Kasi nga diba broken hearted ako nung mga time na yun. Same kami ng kaibigan ko na broken hearted din. So, nagpunta kami sa bar na yun para magliwaliw. Hindi ko naman lubos na akalain na may makaka one night stand ako. Pero okay lang. Mukha ka namang matino Wait, nasan yung phone ko? Nakita mo ba? Nasa bag mo. Check mo na lang. Nasaan yung bag ko? Nasa sahig? Ewan ko. Bakit hindi mo alam? Kasi, pagkarating natin dito sa pagkakatanda ko, inihagis mo lahat ng gamit mo at pati na rin mga damit mo. Kaya nagkalat sa sahig. Pwede pakihanap? Ako? Hindi Mamaya baka makita mo yung iniingatan kong kayamanan. Kaya ikaw na lang. Total, damit mo naman yun Wala nga rin akong pang ibaba at pang itaas. Sige, mamili ka. Ganyan ka na lang na walang saplot o kukunin mo yung mga damit mo. Bisit naman Nagdadabog na kinuha ni Lira ang lahat ng kanyang mga gamit na nagkalat sa sahig kahit na nananakit ang kanyang ari habang takip na takip pa rin ang kumot ang kanyang katawan. Napatitig na lamang ang binata sa katawan ng dalaga nang pagmasdan niya ito ng buo kahit na nakatalikod lang ito sa kanya. Napansin ito ni Lira, kaya biglaan niyang nilingon si Thunder at nahuli niya itong titig sa katawan niya at nakanganga pa. Kaya dali-dali siyang tumayo at pinaghahampas ng damit si Thunder. Bastos ka! Bastos ka! Sigaw ni Lira, kaya nagulantang sa gulat ang binata. Stop! Itigil mo yan at nasasaktan ako. Wala akong pakialam. Namboboso ka. Pinubosohan mo ko habang pinupulot ko yung mga damit ko. Wow parang hindi sarap na sarap sa akin kagabi. Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw nga itong sarap na sarap yata sa katawan ko Look, titig na titig ka pa nga kanina Kung hindi pa kita makita, hindi ka pa hihinto sa pamboboso. Bastos. Feeling mo naman ang ganda ng katawan mo. Ikaw, feeling mo masarap ka? Oo, angal ka. Kung gusto mo, sundan pa natin ngayon yung ginawa natin kagabi Manyak! Joke lang, miss. Chill ka lang. Hindi ako ganun. Nakukonsensya nga ako sa nagawa natin kagabi. Maling-mali talaga. Sorry Kung hindi lang talaga ako broken,
Hindi ako iinom eh. Alam ko kasing mahina ako pagdating sa alak. Kapag uminom ka ng alak, siguraduhin mo makakauwi ka sa inyo. O kaya naman tawagan mo ako para may kasama ka. Tapos, para ano? Para maulit na naman yung mga nangyari sa atin kagabi? No, hindi na lang. Miss, hindi naman ako ganun na sa inaakala mo eh. Matino akong lalaki. First time ko rin yung kagabi, no? Aksidente lang talaga yun. Isang matinding pagkakamali yung nagawa natin. Dala na rin ng kalasingan. Kaya pasensya na. Wala na rin tayong magagawa, Mr. Pogi. Nangyari na eh. Oh, kita mo to? Kanina inaaway ako. Ngayon, crush naman pala ako. Pinalak mo talaga yung kagabi, no? Ano pinalak? Tsaka anong crush? Gusto mong makrush ang mukha mo? Kaya mo? Eh, hindi. Masyado kang gwapo para sirain ko yung pagmumukha mo. Kaya pasalamat ka at pogi ka. Dahil kung hindi, kanina pa kita inupakan. Kahinaan mo pala ang mga may itsura? Hindi naman. Depende. Eh, may mga pogi kasi na basagulero at nambabastos ng mga babae. Huwag ka mag-alala. Hindi ako katulad nila. Kaya itigil mo na kakasabi na bastos ako. Tsaka, gayon pa na may nangyari na sa atin. Baka nakakalimutan mong nang dahil sa'yo. Kaya nangyari to sa atin. Wala nga akong maalala, diba? Baliw ka ba? I'm Thunder. And you are? Wala akong pake. Ano nga pangalan mo? Tinatanong kita na maayos. Fine. I'm Lyra. Okay, Lyra. This is my calling card. Kapag gusto mo nang may makakasama o makakausap, tawagan mo na lang ako. Nag-enjoy ako kagabi. Baliw. Sa naging reaksyon ni Lyra, bahagyang natawa si Thunder. Agad na ring tumayo ang binata sa pagkakahiga at pinulot na niya ang nagkalat na mga damit sa sahig. Sakay sinuot ang lahat ng iyon. Iniwan na niya si Lyra sa hotel na kanilang pinaglagian. Nang makapagbihis na si Lyra, agad na siyang umalis ng hotel na yon. Tinawagan niya ang best friend niyang si Joyce para tanungin kung nasaan ito. Hello, Joyce? Hello, Lyra. My God, Lyra! Be! Buti naman na tumawag ka na. Luka-luka. Kanina pa kita tinatawagan eh. At saka tinitext. Hinahanap kita. Nag-aalala si Mami sa'yo. So si Tita lang ang nag-aalala sa akin? What about you? Wala ka talagang pakialam sa akin, oh. Gaga! Kung wala ako pakialam sa'yo, edi sana hindi na ako tumawag ng ilang beses at nag-text ang napakadami sa'yo, diba? Oo, edi salamat. Alam mo, ang sarap mo ng burahin minsan eh. Nakakabwisit yung mga sagot mo. Ewan ko sa'yo. Teka, nasan ka nga pala ngayon? Nandito sa bahay. Bakit? Ikaw ba nasan ka? Kakalabas ko lang ng hotel kung saan ako namalagi kagabi. Ha? Paano ka napadpad dyan? Sino kasama mo? Basta, saka ko na ikukwento sa'yo yung lahat na nangyari kapag nakauwi na ako sa apartment natin. Doon muna ako. Be, dito ka na sa bahay. Sasabihin ko na din kila Mami na hindi ka naman pala nawawala. Napalayo ka lang ng tinulugan. Pero Joyce, nakakahiya kila tita. Amoy alak ka kung pupunta dyan sa inyo. Baka anong isipan nila tita eh. Hindi yan. Ako ang bahala sa'yo, Lyra. Huwag ka mag-alala, mabait sila Mami. Sure ka ha? Oo nga, kulit nito. Parang hindi naman kilala yung mga magulang ko. Oo na, sige na. Papunta na nga ako eh. Mamaya na lang tayo mag-usap. May parating na taxi na. Bye-bye. Mag-iingat ka ha. Bye. Nang matapos ang naging usapan ng dalawang magkaibigan na Lyra at Joyce, ay agad na sumakay na ng taxi si Lyra papunta sa bahay ng kaibigan niyang kausap niya lang kanina sa kanyang telepono. Sana hindi traffic ngayon. Para agad ako makakarating sa bruwan na yun. Baka mamaya kasi maging umagahan ko sa kanya yung sermon. Parang isang nanay pa naman yun kapag mainip. Bulong ni Lyra sa sarili habang nasa loob ng taxi. Matapos ang ilang minutong biyahe ay sa wakas, nakarating na rin siya sa bahay nila Joyce. Agad siyang pumasok bumaba sa taxi ng kanyang pinagsakyan.
Pinindot niya ang doorbell para malaman na nakarating na siya sa bahay nila Joyce. Paglabas ni Joyce, natanaw niya agad si Lyra sa labas ng trangkahan nila. Agad niya itong pinagbuksan ng pinto at pinapasok sa loob ng bahay nila. "Ba't ang tagal mo?" Bugan na tanong ni Joyce kay Lyra. "Mabagal pa ba yun?" Agad na nga akong pumunta dito eh." Sagot naman nitong si Lyra. "Be, bakit? Hindi ka nag-toothbrush? Amoy na amoy ka pa rin kasi yung amoy ng laman loob mo." Yung hininga ko ba?" "Oo, nanadyak yung hininga mo." "Pwede ako pa toothbrush? Nakakahiya kila tita na haharap ako tapos may alak ako." "Sakto, nasa kwarto sila ni Daddy. May pinag-uusapan sila. Dalian na natin para hindi mabaho yung hininga mo kapag kinausap mo na sila Mami. Grabe ka naman kasi, Bes. Dapat umuwi ka muna ng apartment bago ka pumunta rito. Para naman mabango ka. Pinapunta mo agad ako dito, diba?" "O, di wala akong choice kundi makarating agad dito para dito na magbihis. May damit pa ako dito sa pagkakaalam ko. Naiwan ko nung huling sleepover ko dito sa bahay nyo." "Nasa basurahan na yata yun." "What?" "Hindi. Joke lang, Gaga. Check natin sa closet ko mamaya. Tara na muna sa banyo ng mga gas. Doon ko na lang iabot sa iyo yung damit mo. Ano bang design nun?" Yung terno ko na pantulog na may Mickey Mouse ang design. Basta ganun yun." "Copy, teka. Wait mo ako dyan ah. Kukunin ko lang." "Sige, Bes. Thank you ah." "You're welcome." At dali-dali na nga kinuha ni Joyce ang damit na sinasabi ni Lyra sa kanya. Nang makuha na niya mula sa kanyang closet, ibinigay niya agad kay Lyra ang damit nito. "Maligo ka na dyan sa banyo, Lyra." "Sige, tapos iiwan ko ulit dito yung pinagbisan ko ah." "Oo, wala namang problema yun eh. Tsaka kilala ka nila Mami. At tagal mo na pumupunta rito. Nahihiya ka pa rin sa mga magulang ko. Itinuturing ka na ngang anak na rin nila eh. Nakakaselos tuloy." "Baliw, ikaw ang anak? Dapat hindi ka nagsiselos." "Gaga, joke lang yun. Never ako nagselos. Tsaka bakit ako magsiselos sa best friend ko na itinuring ko ng kakampi at kapatid?" "Thank you so much, Joyce. Thank you sa lahat." "Bes, sino pa ba ang magiging magkakampi sa ating dalawa? Parehas na nga tayo nag-iisang anak. Kaya destined na siguro na maging magkaibigan tayo. Para tayo magturingan na magkapatid. Hindi man sa dugo, ang mahalaga masaya tayo at hindi nagkakaroon ng alitan sa pagitan nating dalawa." Ang sweet naman ng best friend ko. Pakis nga." "Baliw to. Dalian mo na nga maligo dyan. Baka mamaya nandyan na sila Mami. Hinihintay rin kasi nila ang pagdating mo." Sige, sige." Nang matapos si Lyra na maligo, agad siyang lumabas na ng banyo. Nakita niya na rin si Joyce at ang kanyang pamilya na nasa dining table. At mukhang hinihintay siya ng mga ito. Naglakad siya papalapit doon. Nahagip siya ng tingin ni Joyce, na agad na napangiti ng masilayan si Lyra. "Tapos ka na pala, Lyra. Halika na. Saluhan mo na kaming magmerienda." Alok ng ina ni Joyce kay Lyra. "Oo nga, Lyra. Halika na dito at kumain na." Pagsang-ayon naman ng ama ni Joyce. "Tita, tito, nakakahiya pa rin po kahit na lagi ako nagpaparito. Inaya lang po ko kasi ni Joyce." Halata sa kilos na Lyra na talagang mahiyain ito pagdating sa pamilya ng matalik niyang kaibigan. Kahit dati pa naman, kaya tinatawanan na lamang siya minsan ni Joyce. "Ang OA mo naman, Tess. Sila Mami at Daddy lang yan. Hindi ka nila nununukin." Pangaasar kay Lyra ni Joyce, saka ito mahinang natawa. "Alam mo, Lyra, hindi ka na iba dito sa pamilya namin. Mapagkakatiwalaan ka. Kaya ibinabalik lang namin sa iyo ang kabutihan mo sa anak namin. Lumaki ka na. Nakasama ang anak namin. Ang tagal nyo nang magkasama. At hanggang ngayon, mahihiyain ka pa rin. Anak na rin ang turing ko sa iyo. Tulad ng turing namin kay Joyce. Ganon rin kami sa iyo." "Thank you, tita. Thank you, tito. Kahit nawala sila mama,
Ramdam ko yung pagmamahal ng isang ina at isang ama, ani Lira, at yumakap sa mga magulang ni Joyce. Tama na yan. Tama na, kumain na tayo. Nagsiselos na ako. Okay na yan. Singit ni Joyce sabay irap. Natawa na lamang sila Lira sa inakto ni Joyce. Sabay-sabay silang kumain ng merienda. Pagkatapos noon, ay inaya na ni Joyce si Lira na manood sa kwarto niya ng palabas. Ngunit hindi talaga ito ang balak ng dalaga. Lira, bes. Pagkuha ni Joyce ng atensyon ng best friend niya. Napalingon sa kanya si Lira. Oh, bakit? Pwede ka na may kwenta kung saan ka napadpad kagabi at paano ka nakarating sa kondo na tinuluyan mo? Tanong ni Joyce kay Lira. Bumuntong hininga si Lira bago sinagot ang kaibigan niya. Hindi ba nga kasi nawalay ako sa'yo nung gabing yon? Tapos may nakilala akong isang lalaki sa bar na yon kagabi. Nahihilo na nga ako nun eh. Tapos ayun, wala na akong maalala. Hanggang sa nagising na lang ako. Nasa isang hotel ako katabi yung lalaking nakausap ko. Wait! What? Kitang-kita sa mukha ni Joyce ang pagkagulat sa kanyang natuklasan. Mamaya ka na maging OA, bes. Hindi pa ako tapos sa kwento ko. Patapusin mo muna ako. Sige, sabi mo eh. So yun na nga. Nagising ako na wala akong saplot. Wala kaming saplotisa. Ano? So may nangyari nga sa inyo that night? Yap. Masarap ba? Gaga, yan talaga ang itatanong mo sa akin matapos kong ikwento lahat sa'yo? Oo, aba? Malay ko ba kung masarap o hindi yung first time na makasta, diba? Gaga ka talaga, Joyce. Diyos mio ka. So, anong plano mo ngayon yan? What if may mabuo? Anong gagawin mo? Hindi ko alam eh. Hindi pwede yun. Dapat may hakbang ka kung sakaling may mabuo sa sinapupunan mo. Ano? Sasabihin mo ba kila tita? Hindi ko alam kung matatanggap nila yung bata kung sasabihin ko agad sa kanila. Sige, ganito na lang. Sasabihin ko to kay mami. Hindi. Wag na. Siya pa akong inaalala nila tita. No, ako ang bahala sa'yo. Saka mo nalang sabihin, Joyce. Malalaman rin na nagbar tayo that night, kaya nangyari sa atin to. Ayokong pagalitan ka ni tita. Pero, kailangan malaman to nila mami. Para mapaghandaan natin kung sakali man. Hindi. Ayoko. Huwag mo nalang sabihin, Joyce. Siya ka na lang. Hindi naman tayo sure kung may nabubuo ba sa sinapupunan ko. Sige, pero sabihin mo sa akin kapag may nararamdaman kang kakaiba, ha? Magpapacheck up tayo. Oo, Joyce. Thank you, ah. Ano ka ba? Wala yun. Balit na bagay lang yun. Siya nga pala. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Gaga? Linggo ngayon, oh. E di wala tayong pasok. Kaya nga nagstay ako dito sa bahay at hindi sa apartment eh. Ganun ba? Marami kang nainom kagabi, no? Oo eh. Tara na lang mag-pray sa labas. Aalis tayo ng ganito yung suot ko? Mahigit 1 buwan ang lumipas na madalas mamalagi si Lira kila Joyce. Mababait at mabubuti ang puso ng mga magulang ng kaibigan ni Lira. Lumipas pa ang 1 buwan. May ilang napansing nagbago sa katawan ni Lira. Mabilis na rin siyang masuka at mahilo. Nasa kalagitnaan ng paglalakad ang dalawang magkaibigan palabas ng building ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nila Joyce at Lira. Nang biglang mapansin nitong si Joyce na medyo namumutla si Lira. Lira? Okay ka lang? Biglang tanong ni Joyce sa matalik niyang kaibigan. Napasapo na lamang ang ulo ni Lira. Ang sakit ng ulo ko, bes. Nahihilo ako. Hala, tawagan ko si Kuya Robin dito sa location natin. Siya kasi yung driver ko. Para madala ka namin sa malapit na klinik dito or sa ospital na lang para masigurado. Wala nang naging kibuan ng dalawa.
Nang dumating na sa sasakyan nila, dali-dali na silang sumakay. Inalalayan na ni Joyce ang best friend niya. Hindi naman traffic kaya agad silang nakarating sa ospital. Dito na kita sa ospital din, Lira. Para mas malaman natin ang talaga nangyayari sa'yo. Ani Joyce kay Lira. Sige, ikaw na ang bahala. Hindi ko na kaya yung hilo ko. Para akong hihimatayan, Joyce. Halos hindi na mabitawan ni Lira ang kanyang ulo dahil sa hilo na kanyang nararamdaman. Hilo lang ba? Tanong muli ni Joyce. Hindi, medyo nasusuka rin ako eh. Sagot agad nitong ni Lira. Agad-agad na kinonsulta sa kilalang doktor ni Joyce si Lira. Base sa mga nararanasan at nararamdaman ni Lira, hiningaan nito ng samples ng dugo at ihi. Sa mga ginawang tests, nalaman na 2 buwan siyang buntis. Nagdaan ang mga araw, bawat linggo ay napapansin nila ni Lira na medyo lumalaki ang tiyan niya. Napansin na rin ito ng mga magulang ni Joyce. Lira, buntis ka ba o bloated ka lang anak? Tanong ng mommy ni Joyce habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain ng hapunan. Tita? Tito? Yes, Iha. Bakit? Napansin ko na rin na lumalaki ang tiyan mo nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam na napapansin rin pala yun ng tita mo. Saad ng daddy ni Joyce kay Lira. May sasabihin po sana ako sa inyo. Magtatapat na po ako sa kamaliang nagawa ko. Opo. Opo, tita, tito. Buntis po ako. Mangiyak-ngiyak na pag-amin ni Lira ng katotohanan. Ano? Teka, kailan pa? Tanong muli ng ina ni Joyce kaya nabaling rito ang atensyon ni Lira. May katagalan na po, tita. Mahinahong sagot ni Lira. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Para mas napaghandaan sana namin na si Joyce ba? May alam ba siya tungkol dito? Siya po ang una nakaalam, tita. So kami lang ng tito mo ang walang alam na buntis ka? Balak naman po talaga namin sabihin. Pinipilit na rin po ko ni Joyce na sabihin na po sa inyo kaso nahihiya po ko magsabi. Tsaka siya pa po yung iisipin niyo po. At tsaka, isa pa po, hindi pa naman po ko sigurado na buntis ako noon. Dapat, sinabi mo sa amin ang tito mo para in case mapaghandaan natin. Hindi katulad ngayon, di ba? Sorry, tita. Hayaan mo na yon. Ano, alam ba ito ng mga magulang mo? Hindi pa po. At wala akong balak sabihin. Tita, ayoko may malaman sila tungkol sa pagbubuntis ko. Please po. Bakit naman? Tita, iba po kasi kung mag-isip at magsalita si mama. Kaya mas okay na hindi na lang po niya malaman. Saka ako na lang po sasabihin kapag malalaki na po yung magiging anak ko. Well, knowing your mom's attitude, siguradong magagalit ng sobra sa'yo yon kapag nalaman niya yung nangyayari sa'yo ngayon. Kaya nga po, tita eh. Kaya kung pwede saka na lang po natin sabihin. Ako na po ang bahala, please. Ikaw ang bahala, pero baka kasi madamay kami. Kasi panigurado, malilintikan tayo kapag hindi natin sinabi. Ako na po ang bahala sa mga magulang ko, tita. Kilala ko po ang ugali nila. Sige, ikaw ang bahala. So, ano na ang magiging plano mo ngayon yan? Hindi ko nga po alam eh. Siguro po, hanggat hindi pa lumalaki yung tiyan ko, nagtatrabaho muna ako para makapag-ipon. Pero what if kunin ka nila bilang sekretary, papayag ka kaya? Pero tita, hindi naman po yata nakakahiya yun. Anong nakakahiya, iha? Ang turing na nga namin sa'yo ay isang tunay na anak. Kaya ngayong may pagkakataon na matulungan ka namin, bakit hindi ka namin gagawin? Kahit naman hindi ko sabihin kay tito mo, papayag at papayag naman yun eh. Hayaan mo, kakausapin ko mamaya ang tito mo para mapagplanuhan namin ang pagtungkol dito, okay?
Pero nakakahiya po talaga, tita. Masyado na po kayong maraming naitulong sa akin. Ang laki na po ng utang na loob ko sa inyo eh. Anak, hindi naman porke hindi kita kadugo. Hindi ka na namin ituturing na tulad sa kung paano namin ituring ang best friend mo na anak naming tunay. Naging malapit ka na sa puso namin, Lira. Kung pahihintulutin mo rin kami habang nagtatrabaho ka, kami na muna ang bahala sa magiging anak mo. Ituturing namin siya bilang tunay na apo. Tita, hindi niyo naman po kailangan gawin yun eh. Ako na po ang bahala sa magiging anak ko. Lira, huwag na matigas ang ulo. Kami na ang bahala sa magiging baby mo. Tsaka isa pa, hindi mo kakayanin. Magtatrabaho ka tapos mag-aalaga ka pa. Sa amin mo muna nila choice ang magiging baby mo, anak. Magtiwala ka sa amin na hindi namin sasaktan si baby. Iingatan namin siya tulad ng pag-iingat nyo sa relasyon nyo ni Joyce bilang mag-best friend na umabot na ng ilang taon at hanggang ngayon mag-best friend pa rin. Thank you so much, tita. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa kabaitan nyo nila Joyce eh. Huwag mo nang alalahanin yun. Ang importante may magiging plano ka na kapag dumating na yung time na lumabas na si baby. Teka, isa lang ba? Baka hindi lang isa yan ah. Hindi ko pa po alam tita eh, pero kahit na ilan pa sila o kahit iisa lang ang magiging baby ko, mamahalin ko ang anak ko. Mamahalin ko ang mga magiging anak ko. Nagtuloy-tuloy lang ang pag-uusap ng dalawa. Naging maganda naman ang takbo ng kwentuhan nila. Sinabi na rin ni Lira kung ano ang mga balak niya kapag siya ay nagbuntis na. Lumipas ang ilang buwan, lumaki na ang tiyan ni Lira. Umalis na rin siya sa dati niyang trabaho. Kasama na si Joyce. Sa pagpapatakbo ng mga negosyo nila, habang si Lira ay busy sa pagiging handa sa kanyang panganganak. Ngayon ay sabay na kumakain si Lira at ang ina ni Joyce sa dining area habang nagkukentuhan sa ibang mga bagay hanggang sa may sumaging tanong sa utak ng ina ni Joyce. Lira? Pagkuha ng atensyon ng ina ni Joyce kay Lira, dahilan para mapalingon sa kanya ang dalaga. Yes po, tita. Bakit po? Hindi ko pa nakikilala yung tatay na magiging triplets mo. Bakit hindi namin siya nakikita? Kahit bisitahin ka lang sana. Alam ba niya na strict ang parents mo? Kilala na ba siya ng buong family mo? Tita, ang totoo po kasi, hindi po yung ex-boyfriend ko yung nakabuntis sa akin. Iba po, tita. Ha? Anong ibig mong sabihin? May iba pong lalaking nakabuntis sa akin. Bakit? Paano nangyari yon? Hindi ba't sobrang protective mo sa sarili mo? Bakit malalaman na lang namin na buntis ka at sa ibang lalaki pa? Hindi lang po siya simpleng tao eh. Parang may kaya pang pamilya niya. Talaga? Bakit hindi mo i-try tawagan ang number ng tatay ng tatlong magiging anak mo? Alam niya bang magiging ama na siya ng 3? Hindi niya pa po alam na nabuntis pala na ako. Kailangan mong sabihin sa kanya para matulungan ka niya sa mga gagastusin sa magiging anak niyo. Para magkaroon naman siya ng ambag sa inyong mag-ina. Sige po, tita. Tatawagan ko po. Tinawagan na nga ni Lira ang number na nasa calling card na binigay ni Tanday noong araw na nalaman nilang may nangyari para sa kanila. Pero sa kasawiang palad, wala ni isang sumagot ng tawag. Anong sabi? Tanong ng ina ni Joyce kay Lira. Nagkibit balikat ang dalaga at sinagot ang tanong ng kanyang tita. Wala po eh. Wala pong sumasagot. Napabuntong hininga na lamang ang ina ni Joyce. Sawang ibig sabihin lang yan, iniwan na talaga sa iyo ang responsibilidad niya bilang magulang sa magiging anak niyo. Saan ba yan? Saan mo ba yan nakilala? Sa bar po, tita. Ha?
Nakarating ka ng bar? Hindi ba? Hindi ka naman umiinom ng alak? Opo, tita, pero broken-hearted po kasi ako that time. Kaka-break lang po namin ng cheater na ex-boyfriend ko. Tapos nag-bar po ako. Hanggang sa nalasing ako tapos may nakilala po kong guy. Tutulungan daw po sana niya ako pero bigla ko daw siyang hinalikan. Tita, which is totoo naman po kasi po sobrang lasing ko na. At saka naalala ko na humalik po talaga ako ng lalaki kaso hindi ko na maaninag yung mukha niya nung sa sobrang kalasingan. Tapos po, wala na po akong maalala na noon. Ihahatid daw po sana ako sa tinutuluyan ko pero hindi niya daw po alam kung saan. Kaya pumunta po siya ng hotel para doon ako manatili nung gabing yon. Hanggang sa magising na lang po kami na wala na kaming saplot. Tapos, tapos magkatabi po kami. Kasalanan ko naman po talaga kung bakit nangyari sa akin to. Dahil sa sobrang kalasingan, may naging bunga na hindi ko inaasahang mararanasan ko ng ganito kaaga. Tapos ganito pa na hindi ko na makontak ang tatay nila. Wala ka talagang choice, Iha. Kami na muna ang mag-aasikaso sa mga magiging baby mo para makapag-focus ka sa magiging trabaho mo sa kumpanya namin. Para makapag-ipon ka na rin para sa triplets mo. Tutulungan ka namin sa pag-aalaga, pati na sa ibang gastusin. Alam kong hindi mo kakayanin. Pero tita, Lira, sumang-ayon ka na anak. Para hindi ka mahirapan, para makapagpadala ka pa rin sa mga magulang mo. Future nyo ng triplets ang nakasalalay dito at pinag-uusapan natin. Kaya pumayag ka na. Ihingatan naman namin yung tatlong magiging anghel natin eh. Thank you. Thank you so much, tita. Malaking utang na loob na natatanawin ko sa inyo to, tito. Tita, pati na rin kay Joyce. Sa lahat ng kabaitan nyo sa akin, sobrang thankful ko po na nakilala ko po ang best friend ko at pati na rin po kayo. Masayang-masaya po ako na kayo ang naging magulang ni Joyce. Sobrang swerte niyo po talaga. Kasi nagkaroon po kayo ng anak na gaya nung mabait rin po. Hindi na nakakapagtaka na anak niyo po talaga siya. Kahit minsan, maloko po siya. Mabait pa rin po siya hanggang ngayon. Salamat sa pangangalaga sa nag-iisang anak namin, Lira. Utang na loob namin yun sa'yo. Alam mo namang, sakitin ang best friend mo, pero kahit na maloko siya paminsan-minsan, nagagawa mo pa rin siyang alagaan kapag wala kami sa tabi niya. Kaya bilang isang mabait na kaibigan at mapagkakatiwalaan, tutulungan ka namin ng tito mo sa pagpapalaki sa magiging anak mo. Ituturing namin siyang tunay na apo. Kitang-kita sa mga mata ng ina ni Joyce na totoo ang kanyang mga sinabi kay Lira. Mami, ang drama nyo, singit sa usapan ni Joyce, sabay irap. Natawa na lamang ang kanyang ama sa kanyang inakto. Pati ang ama ni Joyce ay nakisali na sa usapan. Anak, ayahan mo na ang best friend mo at ang mami mo. Ayaw mo yun, magkakaroon ka na ng inaanak kapag nanganak na si Lira. Tumango-tango ang ina ni Joyce. Oo nga anak. Pagsang-ayon nito sa sinabi ng ama ni Joyce. Napasinghal na lamang ang Joyce. Siyempre po, gusto ko pero baka mas magselos ako niyan. Kasi mas mapupunta sa magiging baby ni Lira ang atensyon niyo ni Mommy Daddy. Natawa na lamang si Lira. Bes, Diyos ko, ang laki mo ng damulag. Siyempre, inaalagaan lang nila tita yung magiging baby ko. Ikaw pa rin ang baby nila, no? Parang ano naman to eh. Aalagaan lang nila. Habang nasa work ako, tapos ako nang mag-aasikaso kapag nakauwi na tayo galing trabaho. Nanlaki ang mata ni Joyce. At biglang kumunot ang noo niya. Pero, hindi ba't bawal yung buntis sa trabaho natin? Baka malaman nila boss. Malalagot ka, baka matanggal ka pa. Joyce, your dad offered me to become one of their employees. What? For real ba? Oo nga, ulit-ulit. So it means alis ka na sa pinagtatrabuhan natin ngayon? Yes, Joyce.
Hindi na ako doon magtatrabaho hanggang sa lumaki na yung tiyan ko. Hanggang sa mga anak na ako. Mananatili na ako sa kumpanya o kasama ka. What? No! Ayoko! Walang kang magagawa, Bes. Kasama mo na ako sa lahat ngayon. Tsaka, ngayon ka pa nga angal na kasama mo na akong papasok sa kumpanya nyo. Soon, ikaw na rin ang magiging amo ko. Tay ka, ayoko nga. Minsan hindi ko nga pinangarap na maging CEO. Kasi nakaka-stress siya, Bes. Kaya nga mas minabuti ko magtrabaho na rin sa iba, di ba? Instead sa kumpanya namin. Please, please, Joyce. Dito na lang tayo sa kumpanya nyo. Mas okay pa nga eh, kasi kasama mo na family mo sa pagpapatakbo ng negosyo nyo. Malalang na buntong hininga ang pinakawalan ni na Joyce bago ito tumugon kay Lira. Fine. Sige na nga. Kung hindi lang dahil sa'yo, hindi ako mag-work dun eh. Yes. Thank you, Bes. Dahil dyan, samahan mo akong pumunta mamaya sa mall. Mamimili ako ng mga damit natin. Ha? Hindi mo naman ako kailangan bilan ng bagong damit. Okay na ako sa mga damit ko, Joyce. Ikaw na lang bumili ng mga damit mong bago. Hindi! Gusto ko! Kasama kita! Kailan pa kita yung sinama na hindi sinama sa pamimili ng mga damit? Ako meron tapos ikaw wala? Nah, hindi ako papayag, Hira. Kahit na anong sabihin mo, isasama kita at ipipili na rin kita ng mga isusuot mong damit sa araw-araw. Kapag mag-uumpisa ka na magtrabaho sa kumpanya namin. Sige, wala naman ako magagawa. Ikaw ang bahala. Thank you, Bes. Ano ka ba? Wala yun. We're best friends. We're sisters. Ako nga dapat na magpasalamat sa'yo eh. Kasi nga, kahit na minsan maldita ako, inaalagaan mo pa rin ako kahit na may sakit ako. Hindi ba ako pinababayaan? Kaya swerte ako na naging best friend kita. Hindi nakaimik si Lira sa lahat ng kanyang mga narinig. Sobrang tuwa niya dahil nakilala siya at itinuturing siya ng tama ng mga magulang ni Joyce. At itinuturing talaga siyang miyembro ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, nanganak na nga si Lira. Kasama niya si Joyce at ng mga magulang nito. Masayang-masaya sila nang unang masilayan nila ang tatlong sanggol na lalaki na bunga ng hindi inaasahang pangyayari. Nagdaan ang mga araw, buwan at taon. Naging mapayapa ang buhay ng mag-iina sa piling ng mga magulang ni Joyce. Naging sobrang malapit ang mga ito sa mga magulang ng kanyang matalik na kaibigan na siyang ikinatutuwa niya. Sana ganyan rin kasaya sila mama kapag nakita nila ang triplets na apo nila. Sana matanggap sila ng lola at lolo nila. Sana hindi iparamdam sa kanila na iba sila. Sana makasundo rin ng mga anak ko, mga magulang ko kapag nagkita-kita sila. Bulong ni Lira sa kanyang isipan. Bago ito nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ang buhay ngayon ni Lira ay kakaiba na. May sariling bahay at lupa. May sarili na rin siyang mga sasakyan. Naging maganda ang buhay niya nang dahil sa tulong ng mga magulang ni Joyce. Nagkaroon na rin si Lira ngayon ng negosyo at may iba't ibang branch na rin ito sa ibang lugar dito sa bansang Pilipinas. Ganyan siya itrato ng mga magulang ni Joyce. Isang umaga ang sumapit. Napagdesisyonan nilang mag-iina na pumunta ng mall para mag-grocery. Masayang namimili ang mag-ina habang sila'y nasa mall. Kain dyan, kain dito ang ginawa nila matapos silang bumili ng mga kakailanganin nila. Nasa kalagitnaan ang paglinga-linga si Lira nang biglang lumapit ang isa sa kanyang mga anak. Mommy, I wanna play po, pwede po ba? Tanong ng isa niyang anak, si Leo. Lumapit na rin ang dalawa niya pang anak. Mami, gusto ko rin po mapaglaro. Singit sa usapan ng isa pang anak ni Lira na si Lyndon. Mami, ako din po. Sabi rin ni Lorenzo na siyang pinakabata ng ilang segundo sa dalawang nauna. Umupo ng bahagya si Lira para magkapantay sila ng kanyang mga anak. Sige mga anak, basta nag-iingat kayo ha. Huwag niyong hayaang magkahiwa-hiwalay kayong tatlo. Bilin sa kanila ng kanilang ina na si Lira, sabay ngiti sa tatlong anak.
Sabay na nagpunta ang tatlo sa kids section para maglaro. Ilang minuto pa ay biglang tumunog ang phone ni Lyra, kaya ito muna ay kanyang sinagot. Papasok na sana ang tatlong anak ni Lyra pero nag-aalangan sila na baka mawala sila sa loob. Lumingin silang tatlo sa kanilang ina pero mukhang busy ito. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakapasok sa loob. Lumingali nga sila sa paligid. Hanggang sa may nakita silang lalaki na nasa labas ng kids section. Kaya nilapitan nila ito. Hello po, pwede niyo po ba kaming samahan sa loob? Busy kasi yung mami namin eh. Pagkuha ni Leo ng atensyon ng lalaki, kaya napatitig ang lalaki sa kanya. Ngumiti ang lalaki. Sure, pero hanggang sa labas lang ako eh. Pwede niyo naman po kami samahan maglaro eh. Tara po, kanina pa ako naiinap eh. Singid sa usapan ni Lyndon, sabay pasok sa loob. Sumunod na rin ang kanyang mga kapatid sa kanya. Walang nagawa ang lalaki kaya sumama na lang ito sa tatlong bata. Nasa kalagitnaan sila ng paglalaro nang biglang magpakarga sa lalaki si Lorenzo. Kahit na nagtataka ang lalaki, wala itong nagawa. Dahil piling niya sa saglitang pakikipag-usap niya sa tatlong bata, ang gaan-gaan ng pakiramdam niya na hindi niya kayang tanggihan ang mga sinasabi ng tatlong bata sa kanya. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa mga batang to? Bakit? Bakit parang may kakaiba? Parang may something na hindi ko mapagtanto kung ano. Parang sobrang lapit ng loob nila sa akin. Tanong ng lalaki sa kanyang isipan. Pero imbis mas pagtuunan ng pansin na ang kanyang nararamdaman, itinuan na lamang niya ang atensyon niya sa tatlong bata. Hanggang sa magsalita biglang karga-karga niyang bata na si Lorenzo habang tinutusok-tusok ang kanyang pisngi. You're so handsome. Bagay ka sa mami namin. Ani Lorenzo sa lalaki na siyang ikinagulat nito. Ha? Paano mo naman nasabi? Wala ba kayong daddy? Tanong ng lalaki. Umiling si Lorenzo. Sabi ni mami, patay na raw ang daddy namin. Kaya sabi naman namin, tutulungan na namin siya maganap ng daddy namin. Tapos nakita rin namin. Sa tingin ko naman, hindi mo sasaktan si mami. Kaya bagay kayo ni mami. Mahinang natawa ang lalaki. Hindi niyo naman ako kilala. At saka, hindi ako pwede sa mami niyo. May hinahanap kasi akong babae. Siya ang gusto kong pakasalan. Kahit nasaglitan lang kaming dalawa na nagkakilala eh. Siya pa rin ang hanap ko. Sayang naman. Kasi bagay na bagay kayo ni mami. Napalingon sa gawin nila ni Lyndon. Wow, that sounds so cringe and gross. Here can I coin you, mister? Singit niya sa usapan ng dalawa habang napapailing. Mahinang natawa na lamang ang lalaki. Hindi niyo ako maiintindihan kasi masyado pa kayong mga bata. Kapag lumaki na kayo, saka niyo lang maiintindihan ng sinasabi ko. Muling bumaling ulit ang tingin ni Lyndon sa lalaki. Then I don't wanna grow up anymore. Aniya, at ibinaling na lang sa nilalaro niya ang kanyang atensyon. Ilang minuto pang nakalipas, natapos na rin maglaro ang tatlong bata. Kasama nilang lumabas ang lalaki. Nakita sila ni Lyra. Patakbong lumapit ang ina ng triplet sa kanila. Laking gulat na lamang ni Lyra kung sino ang nakita niya sa harapan niya ngayon. Bumalik ang inis niya sa nakabuntis sa kanya. Wala namang ibang nakabuntis sa kanya kundi si Thunder. Thunder? Nauutal na tawag ni Lyra sa pangalan ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Oo, ako nga Lyra. Ikaw na ba yan? Tanong nitong lalaki. Totoo nga na si Thunder ito. Hindi pinansin ni Lyra ang tanong ni Thunder. Tinalikuran nila ang binata. Kids, let's go. Umuwi na tayo. Aya niya sa mga bata. Pero mami, gusto pa namin maglabot-labot dito sa mall. Pakiusap ng anak nitong si Leo. Pero hindi pumayag ang kanilang ina. I said we need to go. Don't be too stubborn. Umuwi na tayo. Sa ayaw at sa gusto nyo. Uuwi na tayo, okay? Matiim na sabi ni Lyra sa mga bata. Walang nagawa ang triplets kundi ang sundin ng kanilang ina. Agad na umalis ang mag-iina sa mall na yon.
Pero hindi nagpatinag si Thunder dahil malakas ang kanyang kutob na anak niya ang tatlong bata na kasama ni Lira. Wait, Lira! Saglit lang! Hoy! Mag-usap naman tayo, Lira! Sigaw ni Thunder pero imbis na pakinggan siya ni Lira, mas binilisan pa niya ang lakad niya para hindi siya maabutan ni Thunder. Pero kahit na ginawa na lahat ni Lira, naabutan pa rin siya ni Thunder. Hinawakan ni Thunder ang braso ni Lira para pigilan ng tuluyang pag-alis niya. Ano bang problema mo, Thunder? Itiwan mo nga ako? Mariing sigaw ni Lira kay Thunder. Kaya binitawan naman siya ng binata. May kailangan lang ako malaman, Lira. Ang gusto ko magsabi ka ng totoo. Ani Thunder. Napahalokip-kip na lamang si Lira. Ano bang kailangan mong malaman sa akin? Anak ba natin silang tatlo? Diretsong tanong ni Thunder kay Lira. Napasinghap na lamang ang Lira. Hindi. Hindi mo sila anak. Kaya pwede ba? Pabayaan mo na kami? Hindi. Hindi totoo yan. Alam ko at ramdam kong anak ko sila, Lira. Huwag mo namang ipagkait sa akin yung bilang tunay nilang ama. Nalaman mo na ang gusto mong malaman. Bahala ka na kung paniniwalaan mo ko o hindi. Walang emosyong tugon ni Lira. Lumingon siya sa mga anak niya. Let's go, kids. May gagawin pa si Mami. Kailangan na nating umalis. Ani Lira sa mga bata. Pero bago pa makahakbang papalayo ang mag-ina, hinilan ni Thunder ang kanyang braso at ipaharap ito sa kanya. Lumuhod si Thunder sa harap ni Lira. Please, kailangan kong malaman kung kanino mga anak yung mga kasama mo, Lira. Kailangan kong makasiguro na hindi sila akin. Na may mga ama talaga sila na hindi ako. Nagtatagis ang bagang ni Lira na itinuon ang pansin niya kay Thunder. Ano bang problema mo? Matapos mong gamitin ang katawan ko para sa kagustuhan mo makatikim ng babae? Ano sa akala mo magiging reaksyon ko na dahil sa ginawa mo? Hindi ba? Please, Lira. Gusto ko lang talaga malaman yung totoo. Pagkatapos nun, hindi na kita gagambalain pa. Gusto mong malaman yung totoo? Gusto mo? Gusto mo, ha? Para ano pa? Para magsinungaling ka sa mga bata? Oo na! Panalo ka na! Anak mo nga sila. Pamilya mo kami. Na iniwan mo. Anong sabi mo sa akin, Daddy? Tawagan lang kita kapag gusto ko na makakausap o makakasama. Noong bago ako manganak, tinatawagan namin yung number sa calling card mo. Pero walang sumasagot. Ilang beses tumawag sa'yo pero wala akong natanggap ni isang sagot mula sa'yo. Itinaguyod ko tong tatlong mga anak natin nang ako lang, Thunder. Ako lang mag-isa. Ngayon mo sabihin sa akin na karapat-dapat kang ituring nila bilang kanilang ama. Saad ni Lira, napatingin ang tahimik na triplet sa kanya. Mom, is he really your dad? Singit sa usapan ni Leo, kaya napalingon si Lira sa kanya. I'll talk to you later, anak. Sa ngayon kakausapin ko pa tong lalaking to. Maliwanag ba? Ani Lira sa kanyang anak. Tumango naman si Leo. Inaya na lang ni Leo ang kanyang mga kapatid na maglaro sa isang tabi na malapit lang sa kung saan naroon si Thunder at Lira. Ang atensyon ni Lira ay bumalik kay Thunder. Tigilan mo na kami. Nalaman mo na ang totoo. Ngayon aalis na kami. Tatalikod na sana si Lira nang biglang nagsalita si Thunder. I'm really sorry. I'm really sorry. Alam kong kulang ang lahat ng sorry ko para mapatawad mo ko sa lahat ng nagawa ko sa'yo, Lira. Buti naman at alam mo. Nakapamewang na tugon ni Lira kay Thunder. Pero gusto ko lang naman malaman mo na gusto kong bumawi sa inyo ng mga anak natin. Oo, matagal akong nawala dahil matagal ako nagpagaling sa ibang bansa. Malungkot na sabi ni Thunder. Nang dahil sa ipinaalam ni Thunder kay Lira,
Kitang-kita sa mukha ni Lyra ang labis na kuryosidad sa sinabi sa kanya ni Thunder. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Tanong nitong si Lyra. Humugot ng malalim na buntong hininga si Thunder bago ito muling nagsalita. Matagal akong nawala noon dahil sabi sa akin, nadisgrasya ako at nakomatos ng 2 taon. Pilay at nagka-amnesia ako noong mga panahong iyon. Wala akong kahit na anong bagay na maalala. Nangyari ang pagkadisgrasya ko noong mga panahong kakakilala lang natin. Yung gabi matapos na may mangyari sa atin kinagabihan. Sa pangatlong taon, bumalik lahat ng alaala ko. Ikaw laging nasa panaginip ko. Pangalan mo ang unang naaalala ko. Hindi mo ako matawagan noong nakoma ako, hindi ba? Hindi ko kasi hawak yung phone ko noon. Sa mga magulang ko. Saka lang nila ibinigay nung magaling na ako. Noong may mga naaalala na ako. Kaya pagdating ko agad dito sa Pilipinas, ikaw agad ang hinanap ko. Thunder? Thunder, sorry. Sorry kasi hindi ko muna inalam ang side mo bago kita hinusgahan. It's fine. Thank you kasi nalaman ko mula sa'yo na anak ko pala sila. Na anak natin sila. Kailangan mo rin kasing malaman at alam kong hindi mo ako titigilan hanggat hindi mo nalaman yung totoo. Kahit na sa panandali ang pagkikita natin noon, nakita ko ang ganyang pagkaugali mo. Kaya alam ko na, kukulit-kulitin mo ko patungkol sa bagay na gusto mong malaman. Napangiti ng bahagya si Thunder. Ang sayang malaman na naalala mo pa yung mga ipinakita kong behavior sa'yo dati. Nito kay Lyra. Napahalokip-kip na lang si Lyra. Malamang, ikaw lang naman ang lalaking nakilala ko ng ganun, ano? May asawa ka na ba? Meron na akong asawa. Oh, nasaan yung asawa mo? Bakit hindi mo siya kasama? Bakit hindi ko siya kasama ngayon? Oo, may pinuntahan ba siya? Gusto ko siyang makilala. Hindi mo naman siya kailangan makilala pa. Ha? Bakit naman? Nasa harapan ko na kasi yung asawa ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala naman akong pinangarap na pakasal ng babae kundi ikaw lang. Unang kita ko pa lang sa'yo noon. Nabighani na agad ako. Sino ba naman ang hindi hahanga sa isang gaya mo pa na sobrang ganda? Kahit na may pagkamatari ka, iba pa rin ang hatak ng ganda at karisma mo. Teka nga, sinasabi mo ba mga yan para kunin ang loob ko tsaka para mapatawad kita sa pag-iwan mo sa amin ng walang paalam? Hindi. Kasi totoo naman lahat ng sinabi ko. Noon pa lang, humanga na ako sa'yo. Nag-amnesia lang ako pero yung puso ko, ikaw lang ang hinahanap dito. Ikaw ba? Bakit hindi ka naghanap ng bago? Nang dahil sa tanong ni Thunder, napaiwas ng tingin si Lyra. Wala akong makita sa ibang lalaki na magugustuhan ko sa kanila. Tsaka maghahanap pa ba ako kung meron ng 3 lalaki na nagsisigwapuhan na talagang mamahalin ako hanggang sa pagtanda ako? Huwag na lang. Baka maging sakit pa ng ulo ko yung mahahanap ko. Lyra, napag-isip-isip ko lang. Since may mga anak na tayo, pwede bang yung atin naman ang ayusin natin? Gusto ko lang na magkaayos tayong dalawa. Tsaka gusto ko rin maging close sa mga anak natin. Papayag akong papalapit ka sa mga bata pero sa isang kondisyon. Ano yun? Hindi mo ako pipigilan sa lahat ng mga gagawin ko sa buhay ko. Hindi ka rin pwedeng mangialam kapag dinidisiplina ko mga bata. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako sobrang higpit sa kanila dahil mahal na mahal ko mga anak ko. Isa pa, pwede mo silang hiramin sa akin kapag weekends. Pwede mo lang silang dalaw-dalawin kapag weekdays. Pero never mo silang maiuwi sa inyo. Dito lang sila sa akin. Kasi dito sila sa akin lumaki. At ako nag-aalaga sa kanila. Hindi ko pwedeng ipakilala sa mga lolo at lola nila. Para malaman nila na may mga apo sila na nagmana sa kanilang daddy. Kapag ibibisita mo sila sa inyo, dapat kasama ako para makilala nila kung sino ang ina ng kanilang mga apo.
para makilala na rin nila mapapangasawa ko. Psst, asa ka? Hindi ako titigil hanggat hindi tayo magkakaayos para sa mga bata, Lira. Handa ako sayuin ka na sayuin hanggang sa mapapayag kita na magpakasal sa akin. Alang-ala sa buong pagkakailanlan ng mga bata. Ewan ko sa'yo. Kanina ka pa nakaluhod dyan. Tumayo ka nga. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao eh. Baka ang sabihin nila, pinaluhod kita dyan kahit na kusa ka naman lumuhod. Reklamo ni Lira sabay irap kay Thunder. Natawa na lamang si Thunder ng palihim. Oo na po, ito na. Tatayo na po ako. Tumayo nga mula sa pagkakaluhod si Thunder at napatingin sa side ng mga bata. Ang mga batang kanya palang anak. Lumapit si Leo kay Thunder. Sino ka po ba talaga? Bakit parang sobrang close kayo ni Mami? At bakit po parang may galit siya sa'yo? Tanong ng bata. Umupo si Thunder sa harap ni Leo. Ginulo nito ang buhok ng bata. I'm your dad. Your biological dad. Nang dahil sa sinabi ni Thunder, kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Leo. Dali-daling yumakap ang bata kay Thunder at niyakap naman niya ito pabalik. Maya-maya pa yumakap na rin si Lyndon at Lorenzo kay Thunder. Lyndon! Lorenzo, he's our dad! Our dad is alive and Mom lied to us! Ani Leo at lumingon kay Lira. Ang mukha ni Leo ay puno ng pagkabuhi sa kanyang ina. What, Leo? Why are you staring me like that? Tanong ni Lira sa kanyang anak. Because you lied to us and sabi mo sa amin wala na kaming daddy. You're a liar. You're a liar, Mom. I hate you. Sigaw ni Leo. Napasinghap na lamang si Lira. I don't know that he's still alive, nor breathing. Then hate me. Diyan kayo sa daddy nyo. Don't you ever talk to me, ha? Tumayo si Thunder sabay sabing, okay boys, sa kotse ko na kayo sumakay. Doon kayo sa mansyon ng lolo at lola nyo. Kakain ng lunch. Gusto nyo ba yon? Yes, Daddy! Sabay-sabay na tugon ng tatlong magkakapatid. Nilingon ni Thunder si Lira at natakot siya sa reaksyon nito. Kumunot ang noo ni Lira. Sige, kapag dyan kayo sumama sa daddy nyo, hindi nyo na ako makikita. Lumingon si Lyndon kay Lira. Sabay sabing, okay, Mom. Dad is so kind to us. So bakit naman hindi kami sasama? And besides, I wanna meet their grandparents. Please, Mommy. Pumayag ka na po, please. Napabuntong hininga na lamang si Lira at napasapo ng noo. Okay, fine. Pero sasama ako. Baka itakas kayo ng daddy nyo. Wala akong tiwala dyan. Really, Han? Singit ni Thunder sa usapan, kaya nakatanggap ito ng matalim na tingin kay Lira. Shut up, Thunder. Hindi ikaw ang kausap ko. Sabi ko nga mananahimik na lang ako. Dapat lang. Anong karang gagamitin natin, Lira? Bago pa makasagot si Lira, inunahan na siya ng isa sa mga triplets na si Lorenzo. Sakay ni Daddy, please, Mom. Doon na lang tayo. Nilingon ni Lira si Lorenzo. I have my car, Lorenzo. Kayo na lang ang sumakay sa kotse ni daddy nyo. Nalungkot si Lorenzo na dahil sa itiniguan ni Lira. But Mom, gusto ko kasama ka namin nila daddy kaso ayaw mo naman eh. Panda rin sana natin to. Natahimik si Lorenzo at Lira. Pero bulabog sila sa sinabi ni Lyndon. A ride using Dad's car or a ride with Dad alone, Mom? Hey, Lyndon, where's that came from? Galit na tanong ni Lira sa anak. Nang dahil sa takot ng anak ni Lira, na si Lyndon, napakapit na lang siya sa pantalon ng kanyang ama at nagtago sa likuran nito. Kumalma ka, Lira. Ang ibig sabihin ng anak mo, kung gagamitin mo ba yung kotse ko at magpapalit tayo, o sasama ka sa akin. Yun tayo lang dalawa sa isang kotse. Kaya kumalma ka. Huwag mong idadaan sa init ng ulo. Wala namang sinabing masama yung bata. Iba lang talaga yung nasa isip mo. Ani Thunder kay Lira. Kaya naibaling sa kanya ang tingin ng ina ng kanyang mga anak. At talagang nagkampihan pa kayong dalawa ng anak mo, ha? Sige,
Palilipasin ko to pero wag na wag ko nang marinig sa mga tulad na yon ng mga salita niyong tatlo. At mas lalo na sa'yo, Lindon, maliwanag? Sa gitna ng tensyon sa mall, nagpasya ang pamilya na si Thunder na lamang ang magmamaneho pa uwi gamit ang kotse ng pinsan niyang si Kiel. Habang nasa biyahe, napansin ni Lorenzo ang isang lipstick sa backseat. Kaya agad niya itong ipinakita sa ama. Daddy, ilang babae na po ba ang naisakay niyo rito? Lipstick po ba ito? Tanong niya. Napangiti si Lyra at sinimulang biruin si Thunder tungkol sa pagiging babaero. Depensang sagot ni Thunder. Hindi ito kotse ko. Kay Kiel to, pinsan ko. Ngunit nauwi pa rin sa mainit na asaran hanggang sa napikon si Lyra. Shut up! Mag-drive ka na lang. Habang tahimik ang mga bata, biglang nagtanong si Leo. Ma'am, kailan kayo ikinasal ni Daddy? Laking gulat ni Lyra nang sabihin ni Thunder na may plano na silang magpakasal. Thunder? Gulat niyang tanong. Ipiniliwanag ni Thunder ang kanyang panig. Ngunit natigil ito nang biglang halikan siya ni Lyra. Pagdating sa mansyon, pinakilala ni Thunder ang pamilya sa kanyang ina. Ma'am, they're my own family. Halata ang pagkagulat ng ina ni Thunder, ngunit agad ding lumaban ng pananalita si Lyra. I have my own money, Mrs. I don't need yours. Tumindig ang karakter ni Lyra bilang isang matatag na ina habang unti-unting binubuo muli ang nasirang relasyon ng kanilang pamilya. Nagulat si Thunder sa sinabi ng kanyang ina tungkol kay Lyra, kaya agad niya itong ipinagtanggol. Ma'am, hindi gold digger si Lyra. She's a successful woman now. Mariin niyang sabi. Ipinaliwanag niya ang buong katotohanan na nabuntis si Lyra matapos ang isang gabing hindi inaasahan bago siya na-aksidente at mawalan ng alaala. Ngayong bumalik siya sa Pilipinas at muling nakita si Lyra at ang kanilang mga anak, nalaman niya ang buong istorya. Pinaliwanag din ni Lyra ang sakripisyo at tulong na natanggap niya mula sa ibang tao para mapalaki ang kanilang mga anak. Kung huhusgahan niyo lang din naman kami, mas mabuti nang umalis na kami dito. Mariing sabi ni Lyra. Pinigilan sila ng ina ni Thunder at sinabing nais niyang makilala ang kanyang mga apo. Please lang, huwag mong ilayo sa amin ang mga anak niyo ng anak ko. Pagmamakaawa niya. Napapayag si Lyra sa kondisyon na hindi sasaktan o hahatulan ng mga bata. Laking gulat niya nang tanungin siya ng ina ni Thunder. Kailan niyo ba gustong ikasal? At sabihin sila na ang bahala sa lahat ng gastusin. Sumabat pa si Thunder at inimungkahing doon na rin tumira si Lyra sa mansyon para masanay na ito sa magiging bagong tahanan. Sa wakas, tinanggap ng ina ni Thunder si Lyra at umaasang mapapalapit sila sa isa't isa. Matapos ang lahat ng pag-uusap, inikot ni Thunder ang mga bata sa buong mansyon para maging pamilyar sila sa paligid. Okay ka lang ba, Han? Tanong niya kay Lyra na agad namang sinita ito. Stop calling me like that. Sagot ni Lyra na may halong biro. Habang kumakain ng hapunan ang buong pamilya at pinatulog na rin sila sa mansyon, napagtanto ni Lyra na baka ito na ang bagong simula para sa kanila. Unti-unti lumalambot ang puso niya sa ideyang muling buuin ang kanilang pamilya, kasama ang mga anak at ang bagong tanggap ng mga lolo't lola. Kinabukasan maagang nagising si Lyra, kaya naman lumabas muna ito ng silid na tinutulugan nila. Tinanong ni Lyra sa isang kasambahay kung nasaan si Thunder. Umalis raw ito ng maaga para pumasok sa trabaho. Ang aga naman yata masyado na pumasok siya sa trabaho. Hindi man lang ako ginising para nakapasok rin ako sa trabaho. Paniguradong hahanapin ni tita yung triplets. Matawagan na nga lang mamaya. Baka nag-aalala na yung mga yun. Bulong ni Lyra sa hangin, sabay kinuha ang phone nito sa bulsa ng kanyang suot na nightgown.
Tinawagan niya ang ina ng kanyang matalik na kaibigan para ipaalam rito na nandito sila sa mansyon ng mga magulang ng tunay ng ama ng kanyang mga anak. Dumiretso sa dining area si Lira na matapos niyang makausap ang ina ng kanyang kaibigan. Nadata niya doon ang ina ni Thunder. Nakita siya nito at tinawag. Lira, come here. Kumain na kayo ng breakfast, iha. How's your sleep with my son and your sons? Nakatulog ba kayo ng mahimbing? Ha? Bungad kay Lira ng ina ni Thunder. Nilingon ito ni Lira at nginitian. Mauna na po kayo, Mrs. Smith. Sasabihin na po akong kakain sa mga bata. Ngumiti ang ina ni Thunder. Ano ka ba, iha? Huwag ka na mahiya sa amin ng daddy mo. Ikakasal na rin naman na kayo ng anak ko. Kaya wala nang iba-iba sa atin. Kasapi ka na ng pamilya namin simula ngayon. Tawagin mo kami sa kung ano ang tawag sa amin ng anak namin. Ikaw lang ang bukod tanging ipinakilala niya sa amin. Kaya simula ngayon, tanggap ka na sa pamilyang to. Salamat po sa inyo, Mommy. Thank you po sa pagtanggap niyo sa amin ng mga apo niyo. Yung makilala niyo lang po yung mga apo niyo. Yun lang po ay masaya na ako pero sobra-sobra na po ito. Pumayag rin po kayo na magpakasal kami ni Thunder. Wala yun, iha. Basta magiging mabuti kang ina sa mga anak niyo, ah. Alagaan mo silang mabuti. Palagi mo silang patnubayan, lagi mo silang intindihin kasi habang lumalaki yung mga yan, magkakaroon ng isip yan. Matututo silang magdesisyon ng para sa kanila. Hiling ko na sana mag-guide mo sila sa tama at mabuti. Sana maging mapayapa ang pagsasama niyo ng anak ko kapag kayo ay kinasal na, hindi ba, Florencio? Nang dahil sa taranta at gulat ang ama ni Thunder, ay napakurap-kurap na lamang at napahinto sa pagkain. Ha? Bakit, mahal? May kailangan ka ba? Tanong nito habang nakatingin lang sa ina ni Thunder. Inirapan lang ang ama ni Thunder ng asawa niya. Ewan ko sa'yo. Kain ka na kain, hindi ka malang sumali sa usapan namin. Dalian mo na nga dyan at pumasok ka na lang sa trabaho. Naiirita ako sa'yo. Ayoko, Teresita. Tinatamad pa ako, mamaya na lang. Kalmadong sagot ng ama ni Thunder. Sa nasasaksihan ngayon ni Lira, napagtanto niya ang kahalagahan ng pagsasama kahit na may pagtalunan pa ang dalawang mag-asawa. Kaya napangiti na lamang siya habang pinapanood ang mga magulang ni Thunder. Makalipas ang 5 buwan, napagdesisyonan na nila ni Lira na magpakasal na. Naging magarbo ang naging kasal nila. Ipinaalam na rin lahat ni Lira ang lahat sa kanyang mga magulang. Pumunta rin sila sa kasal nila Lira. Ang naging buhay ng mag-asawang Lira at Thunder ngayon ay masagana. Puno ng biyaya, masaya at tahimik lang. Kahit na madalas ay busy sila, mas pinipili nilang unawain ang isa't isa kesa magaksaya ng panahon at enerhiya sa pag-aaway. Wakas.